Ayan. Magandang umaga po, grade 4. Good morning, good morning. Ngayon po ay Lunes, Monday, Nobyembre, ikasampu po ng araw. November 10, Monday, November 10. So ngayon po, tayo po ay quarter 3 na po. Tandaan, tayo po ay quarter 3, week 1. Okay? So, ngayon po ay malakas po ang bagyo. Tayo po ay mag-iingat. Okay, huwag po lalabas. Okay, kung lalabas man po, magpasama ka na mami at daddy, gumamit ng payong. O mas makakabuti po na tayo po ay huwag nang lalabas, parang walang masasaktan. Okay, dahil marami pong lumilipad na mga bubong o kahit ano pang struktura po na lumilipad, mga bumagsak na halaman na puno, ayan, buildings. Ngayon po ay mag-uumpisa na po tayo sa ating aralin ngayong araw. Okay? Inaasahan po ni teacher na pakinggan mabuti ang ating pag-aaralan ngayon. Okay? So, start na po tayo. Aralin 1, tandaan, Aralin 1. Ang pag-aaralan po natin ngayong araw ay tungkol saan? Pakibasa nga po. Magaling. Ang ating pag-aaralan ay ang pulubi at ang mahamaging diwata. Okay, no? Pag sinabi po nating diwata, ibig sabihin, ano po ba ibig sabihin? Ibig sabihin maganda, gumikinang, mabait, at merong kapangyarihan. Okay. So teacher, proceed na po tayo sa ating kwento kasi excited na po kami. Okay. Sabi po dito, bawat isa ay nangarap maging isang guro, doktor, abogado, o anumang propesyon pagdating ng araw. Ito ay iyong matutupad sa pamamagitan ng isang pagsisikap. Ibig sabihin daw po, kung po tayo po ay nagsisikap, mas marami po tayong mararating sa buhay. Okay, katulad nila mami at daddy, sila po ay nagsumikap. Yan, dahil kayo po ay nagpapaaral nila sa private school, no? So, alam naman po natin ang private school is mahal din po ang tuition, no? No? So, sila po ay nagsusumikap para po sa inyo hanggang ngayon. Kung may parents mo kayo nagsusumikap, dahil po yan sa inyo. Okay? Kaya na pag-aral nila kayo sa private school. Sa public school din po, ganun din po, napapaaral din po ng mga magulang nila dahil nagsusumikap din po. Okay? So, sabi po dito, ano-ano ang katangian taglay ng isang taong nagtatagumpay sa buhay? Okay? Tayo po ay mag-umpisa na po. Ayan, makinig po mabuti. Gusto ni teacher, lagi po sasabi ni teacher, lahat po ay makikinig. Okay? Makinig mabuti. Walang titingin kung saan-saan. Kung nagugutom, pwede pong kumain. Okay? Mas magandang kumakain para mag-function yung ating brain. Okay? Tayo po ay mag-umpisa na po. Isang araw, ay nakita ng maawaing diwata ang isang matandang pulubi. Sino po yung nakita ng isang diwata? Yung pulubi. Ayan. Pag sinabi natin pulubi, di ba sila po ay madungis, walang bahay, wala silang makain. Tapos, naawa siya rito. Naawa daw po yung diwata. At dahil sa kanyang nakita, ay kinausap niya si Bathala, sabi ng diwata. Nagtanong po yung diwata doon sa Bathala, sabi niya, ano po ang maaari kong gawin upang matulungan siya? Sabi ng diwata doon sa kanyang Bathala. So pag sinabi natin Bathala, ibig sabihin yung parang Lord nila.
Okay? Mas makapangyarihan po yun kay Diwata. Sunod, makinig pong mabuti. Wala ka nang magagawa, tugon ni Bathala. Ibig sabihin sabi or tugon ni Bathala. Ayan. Kasi gustong-gusto tulungan ni Diwata yung pulubi. Okay? Kaya humingi siya ng tulong. Parang tayo lang. Kunyari, kapag meron tayong gustong mangyari, humihiling tayo kay Lord, di ba? Ganoon din si Diwata. Okay? Humingi siya ng tulong or help kay Bathala. Okay? Sunod. Ngunit baka may paraan pa po. Dagdag ng sabi ng Diwata. Baka daw meron pang paraan kung paano niya matutulungan yung pulubi. Isa lang ang alam kong paraan, sabi nung Bathala. Ang madutulan siya ng bagong simula. Ibig sabihin, magkaroon ng bagong simula. Wika ng Bathala. Ano yung magkaroon ng bagong simula? Sige, papaliwanag po teacher. Yun nga po, marahil lang maaring gawin upang matulungan siya, wika ng Diwata. So sumang-ayon yung Diwata doon sa Bathala kay Lord niya. Ngunit, hindi ko masisiguro na magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Okay? 'Di ba nangako daw si nagkaroon ng isip si Bathala na matulungan yung pulubi, kaso hindi pinapromise ng Bathala na magiging okay yung kanyang life ng pulubi, ng beggar. Next. Ang mahalaga po ay mabigyan siya ng pagkakataon or second chance. Wika ng Diwata. Ito na po. Nagpakita ang Diwata sa panaginip ng pulubi. No? Ibig sabihin, habang tulog yung pulubi, pumasok yung Diwata dun sa dream ng pulubi ng beggar. Magiging sanggol kang muli. Bibigyan ka namin ng pagkakataong makapagsimula. Wika or sabi ng Diwata. Sabi niya dun sa pulubi. Bibigyan ng bagong simula. So, ang gagawin daw po, gagawin nilang sanggol, gagawing baby yung pulubi. Bakit kaya? Naganap nga ang gayon. Naging sanggol or naging baby muli ang matandang pulubi. Ang sanggol ay inilagak or nilagay nila ng Diwata sa pintuan ng isang mag-asawang hindi magkaanak. So, may nakita po yung Diwata na dalawang husband and wife na hindi daw magka-baby. Okay? Ang ginawa niya, dahil ginawa niyang baby yung beggar na matanda, ibinigay niya to dun sa pintuan ng dalawang mag-asawa. O nagalak ang mag-asawa nang makita nila ang sanggol. Natuwa daw sila. Siyempre, wala silang anak, diba? Tapos makikita nila yung baby dun sa front ng kanilang door. Sunod. Naging panatag ang kalooban ng Diwata sapagkat batid niyang magiging maganda ang buhay ng sanggol. Okay? So, natuwa yung Diwata kasi alam niya, ay, pag binigay ko to sa mag-asawa, magiging okay yung life ng sanggol, which is yung matanda. Sunod po. Lumipas ang panahon at nanatiling malungkot ang Diwata. Dahil sa dami ng kanyang tinulungan ay hindi pa rin maubos-ubos ang pulubi. Okay? So, habang 'di ba, yung baby na binigay niya dati dun sa mag-asawa, malaki na. Okay? Pero malungkot pa rin siya. Bakit? Kasi marami pa rin beggar, marami pa rin pulubi sa paligid. Nalulungkot siya. Parang hindi maubos-ubos yung pulubi. Sunod. Bakit po ganoon?
nagtanong po yung diwata dun kay Lord, kay Bathala, bakit po ganoon? Bakit hindi mo tanungin ang pulubing tinulungan mo? Sabi ni Bathala. Maaring alam niya ang kasagutan, tugon ni Bathala. Sabi ni Diwata, ngunit saan ka masyan makikita? Sabi naman ni Bathala, doon mo makikita, doon din sa lugar kung saan mo siya makita at nakilala. Diba nakita niya yung pulubi dun sa isang lugar? Diba? Gayon na lamang ang pagkagulat ng diwata sapagkat ang pulubing tinulungan niya ay lumaki rin at matandang pulubi. Okay? Diba ginawa niyang baby yung matanda tapos binigay niya dun sa mag-asawa kasi nga alam niya kapag lumaki yung baby magiging mayaman siya, magiging okay. Pero nakita niya uli yung baby na lumaki na, naging matanda at naging pulubi. Ibig sabihin, walang nangyari. Diba? Sabi ng diwata, saan ako nagkulang? Sabi naman ng Bathala, hindi ikaw ang nagkulang. Sila ang nagkulang sa kanilang sarili. Kaya sila nagkaganyan. Okay, ibig sabihin, hindi sila nagsumikap. Okay? Hindi sila nagsipag para maging lumaki ng maginhawa or lumaking may kaya yung isang bata. Okay? Hanggang tumanda na naman, katulad din ng una, naging matanda at naging mahirap din, naging pulubi. Diba? So, ganun po sa life. Diba? Kapag hindi tayo nagsumikap, diba? Wala po tayong mararating sa buhay. Okay? Yan. So, ngayon po kung dahil pinag-aaral kayo nila mami, diba? Pag pinag-aaral kayo, gusto po nila na makapagtapos kayo at makapagtrabaho. No? Sa ganon, hindi po tayo magiging mahirap. Hindi tayo magiging pulubi or beggar. Gusto niyo po ba yung maging beggar? Hindi po. Siyempre, lahat po tayo. So, anong gagawin po natin para hindi tayo maging pulubi? Magsumikap. Very good. Magsumikap tayo. Magsipag. Okay, pag pinag-aaral ni mami, mag-aaral mabuti. Huwag kung saan-saan pumupunta. Pag nag-high school na, kapag nag-college na, kailangan kung ano yung binigay nila mami sa atin. Ganun din dapat. Diba? So, nag-expect si mami, nag-aaral ka, katulad ni Diwata, iniwanan niya dun yung pulubi. Ikaw, si mami naman nag-expect siya, iniwanan ka niya sa school. Pero ang ginagawa mo pala is, nagka-cutting. Diba? Sino po ang magsasuffer? Ikaw. Kasi hindi ka nagsumikap. Diba? Ayun po. So, ang aral po dito, magsumikap po tayo para pagdating ng panahon, hindi po magsisisi sila mami at daddy and also yung iyong guardian. Ngayon po, kunin ang libro ng Diwang Kayumanggi 4. Sagutan po ang pahina 205. Una, kilalanin. Pahina 206 o 206, sabihin. Kilalanin at pahina 4. Ayun lamang po, grade 4. Mag-ingat po tayo. Malakas po ang bagyo. At huwag pong lalabas. Okay? Keep safe everyone. God bless. And thank you so much.